Naisip mo na ba kung bakit may ilang relasyon na tila hindi umaabot sa hinaharap o mas masakit pa, nagdudulot lamang ng pagdurusa? Ano kaya ang nais ipakita sa iyo ng Diyos sa prosesong ito? Panimula ng pangunahing paksa, at kung sabihin ko sa iyo na may kapangyarihan ang Diyos na ilayo ka sa mga maling pag-ibig kahit pa iniisip mong nasa tamang landas ka, na maraming beses pinapayagan niya ang paghihiwalay upang protektahan ka at ihanda ka para sa isang bagay na mas mabuti, pilosopikal na pagninilay, maaring nasa isang relasyon ka na tila perpekto, ngunit may bumubulong sa loob mo na may hindi tama. O maaaring nasaktan ka ng isang pag-ibig na akala mo ay totoo, ngunit sa huli, hindi nagdala ng kapayapaan sa iyong puso. At kung sabihin ko sa iyo na maaaring ang Diyos na mismo ang nagsisimula nang ilayo ka sa sitwasyong ito dahil may mas mataas siyang plano para sa iyo, marahil ang paglayo na ito ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa iyo, kahit na sa ngayon tila masakit ito. Sa video na ito, matutuklasan mo kung paano sa kanyang walang hanggang karunungan, inaalis ng Diyos ang mga bagay na pansamantala at huwad upang madama mo ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na inihanda niya para sa iyo. May isang makapangyarihang sikreto sa likod ng mga paghihiwalay na ito, at kapag naunawaan mo ito, makikita mo ang pagkalinga ng Diyos sa iyong buhay sa isang bagong pananaw. Bago natin simulan ang malalim na pag-aaral na ito, nais kong magkomento ka ng isang maikling pangungusap tungkol sa ating paksa ngayon. Halimbawa, inililigtas ako ng Diyos mula sa maling pag-ibig o tiwala ako sa plano ng Diyos para sa aking buhay. Makakatulong ito upang mapalakas ang iyong pananampalataya at maging isang araw-araw na paalala na kasama mo ang Diyos. Ginagabayan ang iyong mga hakbang, at dahil nandito ka na rin, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito. Alam mo ba na sa tuwing ginagawa mo ito, mas maraming tao ang makakakita ng mensaheng ito sa YouTube, mas maraming buhay ang mahahawakan ng salita ng Diyos, na kaya naman binabati kita sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito, sa pagbibigay ng oras upang mag-aral at lumago sa pananampalataya. I-like at mag-subscribe ka na ngayon dahil ito ay makakatulong upang palakasin ang iyong pananampalataya at ang tiwala mo sa Diyos na ilayo ka sa mga bagay na hindi mula sa Kanya. Hindi ka nag-iisa sa landas na ito. Maraming tao ang nakahanap ng espiritual na gabay sa ganitong uri ng nilalaman, lalo na iyong mga walang malapit na simbahan. Sa pagtatapos ng video na ito, maririnig mo ang isang bagay na maaaring maging susi sa pagpapalaya ng isang malaking pagpapala sa iyong buhay. Kaya manatiling nakatutok dahil magsisimula na ang ating pag-aaral ngayon. Ang kahalagahan ng pagkilala sa maling pag-ibig, ang kwento ni Samson at Delilah. Kapag binubuksan natin ang mga banal na kasulatan, natutuklasan natin ang maraming kwento ng mga taong nakaranas ng parehong tunay at maling pag-ibig. Sa pamamagitan ng mga kwentong ito, natututo tayo kung paano kumikilos ang Diyos upang ilayo tayo sa mga bagay na nakakasama sa atin, nagpapahina sa ating espiritu at inilalayo tayo mula sa Kanya. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang kwento ng isang lalaki na bagaman hinirang ng Diyos ay naligaw ng landas dahil sa maling pag-ibig. Ang kwento ni Samson at Delilah ay isang malinaw na halimbawa kung paano tayo minsan lumalayo sa banal na layunin ng Diyos dahil sa isang maling relasyon. Samson, ang itinalagang lingkod ng Diyos. Si Samson ay pinili ng Diyos mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Hinirang siya upang maging isang pinuno ng Israel, isang hukom na may pambihirang lakas at tapang upang ipagtanggol ang bayan ng Diyos laban sa kanilang mga kaaway, ang mga Filisteo. Siya ay mayroong isang dakilang misyon, iligtas ang Israel at isakatuparan ang kalooban ng Diyos. Ngunit tulad ng marami sa atin, si Samson ay nahirapang kilalanin ang kaibahan ng tunay na pag-ibig at maling pag-ibig.
Siya ay isang lalaking may makapangyarihang kapalaran, ngunit ang kanyang mga pagpili, lalo na sa kanyang mga relasyon, ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Isa sa mga ito ay ang kanyang relasyon kay Delilah, isang babaeng sa halip na suportahan siya sa kanyang espiritual na paglalakbay, ay naging dahilan upang siya ay lumayo sa kanyang misyon, ang maling pag-ibig ni Delilah. Si Delilah ay hindi isang babaeng may mabuting hangarin. Siya ay binayaran ng mga Filisteo upang malaman ang lihim ng lakas ni Samson. Kahit na alam niyang siya ay may malaking misyon mula sa Diyos, lumapit siya kay Samson gamit ang isang huwad na pagmamahal. Dahil sa tukso, nalinlang si Samson at hindi niya naunawaan na ang pag-ibig ni Delilah ay hindi totoo. Ano ang naging resulta nito? Isang serye ng maling desisyon, unti-unting pagbagsak ng kanyang espiritualidad at sa huli ang kanyang pagkadapa. Ginamit ni Delilah ang kanyang kapangyarihan upang manipulahin si Samson hanggang sa ipagtapat niya ang lihim ng kanyang pambihirang lakas. Ngunit ang layunin ni Delilah ay hindi ang kapakanan ni Samson, kundi ang gantimpalang matatanggap niya mula sa mga Filisteo. Siya ay hindi isang katuwang na nagdala kay Samson palapit sa Diyos, kundi isang huwad na pag-ibig na naglayo sa kanyang misyon. Kaibigan, kapatid, may mahalagang aral dito. Hindi lahat ng pag-ibig na tila matamis at totoo ay pagpapala ng Diyos. May mga relasyon na bagamat mukhang mabuti sa simula ay unti-unting inilalayo tayo sa ating banal na layunin at sa magandang plano ng Diyos para sa ating buhay, ang panganib ng maling pag-ibig. Sa kanyang habag, binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaan upang pumili ng landas na ating tatahakin. Ngunit binibigyan din niya tayo ng karunungan upang makilala kung ano ang mabuti at masama sa ating buhay. Ang nangyari kay Samson ay isang babala para sa ating lahat. Kapag inialay natin ang ating puso sa isang maling pag-ibig, nagsisimula tayong mawala sa ating tunay na pagkakakilanlan at espiritual na lakas. Nang ipagtapat ni Samson ang kanyang lihim kay Delilah, nawala sa kanya ang lahat. Hindi lang ang kanyang pisikal na lakas, kundi pati ang kanyang koneksyon sa Diyos. Hindi niya naunawaan na ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nangangailangan ng manipulasyon, panlilinlang o pagtataksil. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan, kagalingan at kalayaan. Gayunpaman, sa huli ng kwento ni Samson, makikita natin na ang Diyos ay nananatiling mahabagin. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, ginamit pa rin siya ng Diyos upang makamit ang tagumpay laban sa mga Filisteo. Ngunit ang kanyang kapalit ay matindi. Nawalan siya ng paningin, nawala sa kanya ang kanyang kalayaan at pinagdaanan niya ang matinding kahihiyan. Ang lahat ng ito ay dulot ng isang maling pag-ibig, isang pag-ibig na hindi nagmula sa Diyos. Paano tayo inilalayo ng Diyos sa maling pag-ibig? Ano ang ginagawa ng Diyos kapag nakikita niyang tayo ay papalapit sa isang maling pag-ibig na unti-unting sumisira sa atin? Madalas, kumikilos siya katulad ng ginawa niya kay Samson. Inilalayo niya tayo mula sa mga bagay na hindi makakabuti sa atin kahit na masakit ito sa una. Hindi nais ng Diyos na mahulog tayo sa mga relasyon na sisira sa ating espiritualidad. Ang nais niya ay ipagkaloob sa atin ang isang pag-ibig na magpapatibay at magpapalapit sa atin sa Kanya. Minsan, hinahayaan ng Diyos na makaranas tayo ng sakit at paghihiwalay dahil nais niyang matutunan nating pahalagahan ang tunay na pag-ibig. Minsan, isinasara niya ang mga pintuan upang buksan ang ating mga mata sa mas magagandang posibilidad. At bagaman hindi natin agad nauunawaan, dapat tayong magtiwala sa Kanyang plano para sa ating buhay. Kapag ang isang relasyon ay natapos o ang isang tao na akala nating tunay na pag-ibig ay biglang nawala, maaaring iyon ay isang proteksyon mula sa Diyos. Inilalayo niya tayo mula sa isang bagay na maaaring humantong sa ating pagkawasak at ang ganitong uri ng pagliligtas.
kahit masakit sa simula, ay isang tanda ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos para sa atin, ang kahalagahan ng espiritual na kaalaman. Sa ating buhay, kailangan nating maging tulad ng mga anak ni Isakar na nauunawaan ang mga panahon at alam kung ano ang dapat gawin ng Israel. 1 Chronica 12:32. Kailangan natin ng espiritual na pangunawa upang makita kung tayo ay nahuhulog sa isang maling pag-ibig, kung tayo ay nalilinlang o namamanipula ng isang relasyon na sa katotohanan ay hindi mula sa Diyos. Ang espiritual na kaalaman ay tumutulong sa atin na makita ang mga babala bago mahuli ang lahat. At paano natin mapapalakas ang ating espiritual na pangunawa? Una, sa pamamagitan ng taimtim na panalangin at patuloy na pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag tayo ay lubos na konektado sa Kanya, nagkakaroon tayo ng kakayahang maramdaman sa ating espiritu kung may isang bagay na hindi tama. Kapag tayo ay malapit sa Diyos, ipapakita niya sa atin kung alin ang mabuti at alin ang masama para sa atin, ang landas patungo sa tunay na pag-ibig. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay magdusa dahil sa maling pag-ibig. Hindi niya nais na ikaw ay mawala sa mga relasyon na nagdudulot lamang ng sakit at pagkalito. Mayroong isang mas mataas na plano ang Diyos para sa iyo, at ang tunay na pag-ibig na inihanda niya ay hindi magdudulot ng sakit kundi ng kagalingan, paglago at kapayapaan. Tandaan mo ito, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nagdadala ng panlilinlang, pang-aabuso o pagkawasak. Ang kanyang pag-ibig ay dalisay, perpekto at laging pinakamainam para sa atin kahit hindi natin ito lubos na nauunawaan sa simula. Kaya ngayon tanungin mo ang iyong sarili, ang pag-ibig bang ito ay naglalapit sa akin sa Diyos? O inilalayo ako nito sa aking layunin? Patuloy na nagtatrabaho ang Diyos upang protektahan ka. Huwag matakot kapag may mga pintuan na isinara niya o may mga taong inalis niya sa iyong buhay. Alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, kaya magtiwala ka sa kanyang karunungan kahit mahirap itong intindihin. Sa huli, dadalhin ka niya sa tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na inilaan niya para sa iyo mula pa noong una. Ang pagtitiyaga ng Diyos sa pagprotekta sa atin. Ang kwento ni na Abraham at Hagar, isa sa pinakamalalaking pagsubok sa ating espiritual na buhay ay ang matutong magtiwala sa Diyos, lalo na pagdating sa ating mga relasyon. Minsan, hinahayaan ng Diyos na lumayo tayo mula sa isang sitwasyon o relasyon upang protektahan tayo kahit na gusto ng ating laman na ipilit ang tila tamang landas. Ang aral ng pagtitiwala, pagtitiyaga at banal na karunungan ay makikita sa kwento ni na Abraham, Sarai at Hagar. Hindi lamang ito isang kwento tungkol sa pag-ibig ng Diyos para sa atin, kundi isang paalala kung paano niya tayo pinoprotektahan sa pamamagitan ng paglayo sa mga bagay na nagdudulot ng maling pag-ibig at sakit. Si Abraham at ang pangako ng Diyos. Nagbigay ang Diyos ng isang dakilang pangako kay Abraham. Sinabi niya na magiging ama siya ng maraming bansa at ang kanyang lahi ay magiging kasindami ng mga bituin sa kalangitan. Genesis 12:3, Genesis 17:45. May kamanghamanghang plano ang Diyos para kay Abraham at nais niyang tuparin ang pangakong ito sa paraang magpaparangal sa kanyang pangalan at magpapakita ng kanyang katapatan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nawawala ng pasensya sina Abraham at Sarai, ang kanyang asawa. Wala pa ring palatandaan na matutupad ang pangako ng Diyos na isang anak para sa kanila. Ang kanilang matinding pagnanais na magkaroon ng tagapagmana ay naging dahilan upang makalimutan nila na ang tiyempo ng Diyos ay perpekto. Sa halip na maghintay, sinubukan nilang pabilisin ang katuparan ng pangako. At dahil dito, nakialam sila sa isang banal na plano na mas malaki kaysa sa kanilang naiisip. Ang hindi paghihintay ni na Abraham at Sarai
Sa halip na lubos na magtiwala sa Panginoon, iminungkahi ni Sarai na kuhanin ni Abraham si Hagar, ang kanyang aliping babae, bilang asawa upang magkaroon sila ng anak. Genesis 16:1-2. Tila isang praktikal na solusyon ito, isang plan B na maaaring magdala ng katuparan ng pangako ng Diyos. Sa unang tingin, para bang ito ang tamang desisyon, ngunit hindi nila naunawaan na sa paghawak sa sitwasyon ayon sa kanilang sariling paraan, nagdala sila ng mas malaking problema sa kanilang buhay, si Hagar at ang anino ng maling pag-ibig. Sa pagkakaroon ng anak kay Hagar, inakala ni Abraham na natupad na ang pangako ng Diyos, ngunit sa maling paraan. Si Ismael, ang anak ni Hagar, ay naging sagisag ng mga kahihinatnan ng hindi paghihintay sa tamang oras ng Diyos. Ang pagmamadali at ang pagsisikap na lutasin ang isang espiritual na pangako sa isang makalupang paraan ay nagbunga ng matitinding suliranin sa pamilya ni Abraham. Ngunit si Hagar rin ay hindi ligtas sa pagkakamali. Matapos niyang mabuntis, nagsimula siyang makaramdam ng pagiging mataas kay Sarai na nagdulot ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Dahil dito, si Sarai ay nagalit at pinahirapan siya. Sa sobrang bigat ng kanyang pinagdadaanan, tumakas si Hagar patungo sa disyerto, nag-iisa, nagdadala ng isang anak at walang direksyon. Ang Diyos sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng kaguluhang ito, ang Diyos ay kumilos sa isang kahangahangang paraan. Habang si Hagar ay nasa disyerto, dumating ang Panginoon at nagbigay sa kanya ng isang pangako. Sinabi ng Diyos na magkakaroon siya ng anak at ang batang ito ay magiging pinuno ng isang dakilang bansa. Genesis 16:10-12. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sa kabila ng mga pagkakamali ni na Abraham at Sarai, ipinakita ng Diyos ang kanyang habag kay Hagar at sa kanyang anak na si Ismael. Ang banal na interbensyon na ito ay mahalaga upang maunawaan natin kung paano kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Minsan kapag lumalayo tayo sa perpektong plano ng Diyos, siya pa rin mismo ang lalapit sa atin. Kahit nagkamali tayo sa ating mga desisyon, hindi niya tayo tinatalikuran. Lagi siyang handang bumawi sa ating mga pagkukulang, bigyan tayo ng panibagong pagkakataon at ibalik tayo sa tamang landas. Ang maling pag-ibig at ang dulot nitong sakit. Dapat nating pag-isipan ang epekto ng pagsisikap ni na Abraham at Sarai na tulungan ng Diyos sa kanyang plano. Dahil sa pagmamadali at kawalan ng pagtitiwala sa pangako ng Diyos, nagdulot ito ng di pagkakaunawaan, pagkakawatak-watak at pagdurusa. Ang maling pag-ibig, ang pag-ibig na bumubuo ng sariling paraan, sa halip na maghintay sa plano ng Diyos, ay nagdadala ng kalituhan, sakit at pagkawasak. Minsan, tayo rin ay nagkakamali sa ating buhay. Maaari tayong matuksong tulungan ang Diyos sa kanyang mga plano sa pamamagitan ng pagmamadali sa ating mga desisyon, lalo na pagdating sa ating mga relasyon. Iniisip natin na tayo ang may kontrol, ngunit sa katunayan, lalo lang nating pinapahirap ang sitwasyon. Ang maling pag-ibig na bunga ng takot at kawalan ng katiyakan ay nagdadala sa atin sa mga maling desisyon na naglalayo sa atin sa tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Paano tayo inilalayo ng Diyos sa maling pag-ibig? Ngayon pag nilayan natin ito, paano tayo inilalayo ng Diyos sa maling pag-ibig? Sa kanyang karunungan, binibigyan niya tayo ng mga pagkakataong maghintay at magtiwala sa kanyang tamang panahon. Kapag nakikita natin na ang isang relasyon o isang sitwasyon ay hindi umaayon sa ating inaasahan, maaaring ito ay isang senyales mula sa Diyos na hinihintay niya tayong maghintay sa kanyang interbensyon. Tulad ng nangyari kay Abraham at Sarai, ang hindi paghihintay sa Diyos ay nagdulot ng sakit at pagsubok. Kaya naman, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala, maghintay at magpahinga sa kanyang pangako. Hindi niya nais na humanap tayo ng madaliang solusyon o mga alternatibong daan.
Ang tunay na pag-ibig mula sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan, katiwasayan at kumpiyansa sa kanyang plano. Kung pipilitin natin ang isang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tayo mismo ang lumalayo sa kanyang tunay na pagmamahal, ang aral mula kay Abraham, ang anak ng pangako. Matapos ang maraming taon ng paghihintay, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham at Sarai. Pinagkalooban niya sila ng isang anak, si Isaac, na siyang tunay na katuparan ng pangako ng Diyos. Hindi sila iniwan ng Diyos sa kabila ng kanilang mga pagkakamali. Ipinakita niya na ang kanyang tiyempo ay laging perpekto at ang kanyang katapatan ay walang katulad. Bakit tayo tinuturuan ng Diyos maghintay? Ang dahilan kung bakit nais ng Diyos na matuto tayong maghintay ay dahil alam niya na kung hindi natin mapanghawakan ang pasensya, patuloy tayong mapapabilang sa maling pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa Diyos ay hindi minamadali. Ito ay matatag, puno ng karunungan at may dalang katiyakan. Kapag natutunan nating maghintay, natutunan din nating magtiwala hindi sa ating sariling plano, kundi sa mas mataas na plano ng Diyos. At ano ang mangyayari kapag natutunan nating maghintay? Makakahanap tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Magkakaroon tayo ng katiyakang may inihandang mas mabuti ang Diyos para sa atin. Ang kanyang daan, kahit minsan mahaba at puno ng pagsubok, ay palaging ang pinakamahusay. Kapatid, may perpektong plano ang Diyos para sa iyong buhay. Ginagabayan ka niya tulad ng paggabay niya kay Abraham at nais niyang ilayo ka sa anumang maling pag-ibig na maaaring dumaan sa iyong landas. Minsan, hinahayaan niya tayong lumayo sa isang bagay o sa isang tao upang protektahan tayo at ihanda tayo para sa mas maganda. Huwag kang panghinaan ng loob. Magtiwala sa tiyempo ng Diyos at maniwala na ang tunay niyang pag-ibig ay magdadala sa iyo sa kapayapaan, kagalakan at kasaganaan. Ang pagkikita ni Ruth at Boaz, ang katapatan ng Diyos sa tunay na pag-ibig. Ang kwento ni Ruth at Boaz ay isa sa mga pinakakagiliw-giliw na kwento sa Biblia, puno ng mahahalagang aral tungkol sa kung paano tayo ginagabayan ng Diyos sa ating mga relasyon at kung paano niya tayo inilalayo sa maling pag-ibig. Ito ay isang kwento ng katapatan, pagtitiwala, at kung paano ginagamit ng Diyos ang mga pangyayari sa ating buhay upang ihanda tayo para sa tunay na pag-ibig na inilaan niya para sa atin, kahit na hindi natin alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Si Ruth, isang babaeng Moabita, ay nawalan ng asawa at biglang napasailalim sa kawalan ng pag-asa, walang pamilya at walang malinaw na kinabukasan. Ngunit may dakilang plano ang Diyos para sa kanya. Inilayo siya ng Diyos sa isang relasyon na hindi magbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan at ginabayan siya patungo sa isang mas magandang kapalaran. Isang kasal kay Boaz, isang matuwid at tapat na lalaki na bahagi ng dakilang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Ang kalagayan ni Ruth sa buhay. Si Ruth ay isang byuda at sa kanilang kultura, ang mga byuda ay walang gaanong pagpipilian sa buhay. Siya ay ikinasal kay Malon, anak nina Elimelech at Noemi, isang pamilyang Israelita na lumipat sa Moab dahil sa taggutom sa Israel. Ngunit nang mamatay si Elimelech at sumunod namang pumanaw ang kanyang dalawang anak na sina Malon at Quilion, naiwan si Ruth na walang asawa at walang maaasahan. Nagpasya si Noemi, ang kanyang biyenang babae, na bumalik sa kanyang bayan sa Bethlehem at hinikayat ang kanyang dalawang manugang na manatili sa Moab upang makahanap ng bagong buhay. Ang isa sa mga manugang, si Orpa, ay nagpaalam at bumalik sa kanyang pamilya, ngunit si Ruth ay gumawa ng isang matapang na desisyon, ang sumama kay Noemi. Ang kanyang sagot kay Noemi ay isa sa pinakamagagandang pagpapahayag ng katapatan at pananampalataya. Sa buong kasulatan, kung saan ka pupunta, dun din ako pupunta. Kung saan ka titira, dun din ako titira.
Ang iyong bayan ay aking bayan at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Ruth 1:16. Ang desisyon ni Ruth ay higit pa sa simpleng katapatan kay Noemi. Ito ay isang matibay na pagpapasya na ipagkatiwala ang kanyang buhay sa Diyos. Iniwan niya ang kanyang bayan, kultura at pamilya upang sumunod sa plano ng Diyos, kahit na hindi pa niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ang katapatan ni Ruth, isang pag-ibig na hindi pekeng pag-ibig. Sa pagsunod ni Ruth kay Noemi, hindi niya alam kung ano ang magiging kinabukasan niya. Ngunit siya ay handang isuko ang lahat para sa isang mas mataas na layunin, ang pagsunod sa Diyos. Ang kanyang desisyon ay isang hakbang ng pananampalataya at ganap na pagsuko, katulad ng kung paano natin dapat ipagkatiwala ang ating mga relasyon sa kamay ng Diyos. Maraming beses sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng mga relasyon o sitwasyon kung saan tila hindi natin nakikita ang hinaharap. Maaring nag-iisa tayo, nawawalan ng pag-asa, o pakiramdam natin ay wala na tayong ibang pagpipilian. Ngunit ang Diyos, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay hindi tayo iniiwan. Gabay niya tayo sa hindi natin inaasahang paraan, inilalayo niya tayo sa maling pag-ibig at hinahanda niya tayo para sa tunay na pag-ibig na nasa kanyang plano. Si Ruth ay maaaring bumalik sa Moab kung saan maaaring naging mas madali ang buhay para sa kanya. Subalit pinili niyang magtiwala sa Diyos at dahil sa kanyang pagsunod, dinala siya ng Diyos sa tamang landas, ang landas patungo sa tunay na pag-ibig. Si Boaz, isang tunay na pag-ibig na matuwid at mapananaligan. Habang pinagsisikapan ni Ruth na alagaan si Naomi at makahanap ng paraan upang sila ay mabuhay, ang Diyos ay tahimik na kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Isang araw, napadpad si Ruth sa bukirin ni Boaz, isang mayamang lalaking kamag-anak ni Noemi. Ngunit si Boaz ay hindi lang isang mayamang lalaki, siya ay isang matuwid na lingkod ng Diyos. Nakita ni Boaz si Ruth habang nangunguha ng natirang ani sa kanyang bukirin at nagpakita siya ng habag sa kanya. Pinrotektahan niya si Ruth, binigyan ng pagkain at tiniyak na walang sino man ang magmamalupit sa kanya. Ruth 2:8-16. Ang paraan kung paano itinuring ni Boaz si Ruth ay isang halimbawa ng kung paano natin dapat piliin ang tamang relasyon. Isang relasyon na may pundasyon sa mga prinsipyo ng Diyos, hindi lang sa panlabas na anyo o makamundong interes. Si Boaz ay hindi naging pabigla-bigla, hindi siya makasarili. Hindi niya nakita si Ruth bilang isang oportunidad para sa pansariling kapakinabangan, kundi bilang isang babaeng may mabuting puso at malalim na pananampalataya. At dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos at naaayon sa kanyang layunin. Si Boaz ay isang lalaking itinakda ng Diyos para kay Ruth. Siya ang naging katuwang ni Ruth sa buhay, hindi lamang upang bigyan siya ng seguridad, kundi upang matupad ang mas mataas na plano ng Diyos para sa kanilang dalawa. Ang probisyon at gabay ng Diyos sa tunay na pag-ibig. Habang lumilipas ang panahon, nagkaroon ng mas malalim na koneksyon sina Ruth at Boaz. Ngunit ang kanilang relasyon ay hindi nabuo sa pagmamadali o sa dikta ng mundo. Nabuo ito sa ilalim ng pangangalaga at gabay ng Diyos. Si Ruth ay hindi hinabol si Boaz, hindi siya nataranta na magkaroon ng asawa. Nagtiwala siya sa Diyos at sa pamamagitan ng kanyang katapatan, dinala siya ng Diyos sa tunay na pag-ibig. Hindi lamang ito isang simpleng kwento ng pag-ibig, kundi isang bahagi ng dakilang plano ng Diyos. Nang ikinasal sina Ruth at Boaz, sila ay naging bahagi ng lahi ni Haring David at mula sa kanilang angkan ay isinilang ang ating Panginoong Hesus. Ang kanilang kwento ay hindi lang tungkol sa kasal, kundi tungkol sa plano ng Diyos sa kaligtasan ng sangkatauhan. Paano tayo inilalayo ng Diyos sa maling pag-ibig, gaya ng ginawa
Niya kay Ruth, inilalayo tayo ng Diyos sa mga relasyon na hindi makabubuti sa atin. Kapag tayo ay nakadarama ng lungkot at tila nag-iisa, maaaring iniisip natin na ang pag-ibig ay malayo pa. Ngunit tandaan natin, sa tamang panahon at sa ilalim ng kanyang gabay, dadalhin tayo ng Diyos sa tamang tao, isang taong may paggalang, may takot sa Diyos, at may layunin sa buhay na naaayon sa kanyang kalooban. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naglalayo sa atin sa Diyos. Sa halip, ito ay nagpapalapit sa atin sa Kanya. Hindi ito puno ng panlilinlang o panluloko, kundi puno ng kapayapaan, kagalakan at katiyakan, pangwakas na pagninilay. Mahal kong kapatid, maaaring nasa isang sitwasyon ka ngayon kung saan pakiramdam mo ay malayo ang tunay na pag-ibig. Ngunit tulad ni Ruth, magtiwala ka sa plano ng Diyos. Huwag kang magmadali, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay may inihandang napakagandang plano para sa iyo, at ang kanyang plano ay laging mas mabuti kaysa sa maaari mong isipin. Maghintay sa Diyos, manampalataya at hayaan siyang ilayo ka sa maling pag-ibig upang maihanda ka para sa tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na mula sa Kanya, isang pag-ibig na magdadala ng tunay na kapayapaan at kagalakan sa iyong puso. Si Jose at ang tukso ni Potifar, ang katapatan na maglalayo sa atin sa maling pag-ibig. Ang buhay ni Jose, anak ni Jacob, ay isa sa mga pinaka-inspirasyonal na kwento ng Biblia pagdating sa katapatan sa Diyos at paglaban sa tukso. Ang aral na makukuha natin mula kay Jose, lalo na sa tagpo kung saan tinukso siya ng asawa ni Potifar, ay isang makapangyarihang paalala kung paano tayo pinalalakas ng Diyos upang lumayo sa maling pag-ibig na maaaring dumaan sa ating landas. Ang pangyayaring ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na tukso, kundi tungkol din sa kadalisayan ng puso at kung paano ang ating katapatan sa Diyos ay naglalayo sa atin sa lahat ng bagay na maaaring humadlang sa kanyang perpektong plano. Ang buhay ni Jose, trahedya at tagumpay. Si Jose ay paboritong anak ni Jacob, ngunit dahil sa inggit ng kanyang mga kapatid, siya ay ipinagbili bilang alipin sa isang pangkat ng mga Ismailita at dinala sa Ehipto. Genesis 37:28. Sa kabila ng kanyang kalagayan bilang alipin, hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa lahat ng kanyang pinagdaanan, nanatili siyang tapat at pinagpala siya ng Diyos anuman ang kanyang sitwasyon. Si Jose ay binili ni Potifar, isang opisyal ng Faraon at pinuno ng mga bantay ng hari. Dahil nakita ni Potifar na may kakaibang pagpapala, si Jose, ginawa niya itong tagapangasiwa ng kanyang buong sambahayan. Genesis 39:6. Sa kabila ng kanyang naging kapalaran bilang isang alipin, naging matagumpay si Jose dahil sa kanyang pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. Ngunit tulad ng madalas mangyari sa ating buhay, kung kailan tayo nagiging mas malapit sa Diyos, mas tumitindi rin ang mga tukso na sumusubok sa ating pananampalataya. Ang asawa ni Potifar, ang tukso ng maling pag-ibig. Ang asawa ni Potifar ay napukaw ng kagwapuhan at tagumpay ni Jose. Paulit-ulit niya itong tinutukso at hinihikayat na makipagrelasyon sa kanya. Genesis 39:7. Sa panlabas, maaaring magmukhang isang magandang oportunidad ito para kay Jose. Naroon siya sa isang mataas na posisyon sa bahay ni Potifar at kung nanaisin niya, maaari siyang makipagrelasyon sa asawa ng kanyang amo nang walang nakakaalam. Ngunit alam ni Jose ang isang napakahalagang katotohanan. Ang tukso ay laging lumalapit sa atin sa mga sandaling tayo ay mahina. Ang asawa ni Potifar ay hindi totoong nagmamahal kay Jose. Ang nais lang niya ay pansariling kasiyahan. Ito ang isang uri ng maling pag-ibig, isang relasyon na puno ng panlilinlang, pansamantalang kasiyahan at makasariling hangarin. Ang ganitong klaseng pag-ibig ay hindi nagtatagal at sa halip na magdala ng kagalakan, nagdadala ito ng pagkasira at kapahamakan. Si Jose, pagtanggi sa tukso at pananatili
sa katapatan. Ngunit paano tumugon si Jose sa tukso? Sinabi niya, paano ko magagawang gawin ang ganitong kalaking kasamaan at magkasala laban sa Diyos? Genesis 39:9. Ito ay isang napakamakabuluhang sagot. Para kay Jose, ang kasalanan ay hindi lamang isang pagkakamali laban sa tao, kundi isang direktang paglapastangan sa Diyos. Maraming beses sa ating buhay, ang tukso ay lumalapit sa atin at tila nagbibigay ng madaling daan patungo sa kasiyahan. Ngunit dapat nating itanong sa ating sarili, ang desisyon bang ito ay nagpaparangal sa Diyos? Kapag ang ating pagmamahal sa Diyos ay mas malakas kaysa sa ating pansariling kagustuhan, nagkakaroon tayo ng kakayahang tumanggi sa tukso at manatiling matapat sa Kanya. Ang paglaban sa maling pag-ibig at sa tukso ay hindi lamang tungkol sa lakas ng loob. Ito ay tungkol sa lalim ng ating relasyon sa Diyos. Si Jose ay nanatiling matapat hindi dahil siya ay malakas, kundi dahil alam niyang higit na mahalaga ang kanyang kaugnayan sa Diyos kaysa sa anumang pansamantalang kasiyahan. Ang pagtakas ni Jose ang karunungan ng Diyos sa paglayo sa maling pag-ibig. Sa halip na manatili sa sitwasyon at subukang labanan ng tukso, si Jose ay tumakbo palayo. Iniwan niya ang kanyang balabal at tumakas sa bahay ni Potifar, Genesis 39:12. Ito ay isang mahalagang aral para sa ating lahat. Hindi natin kailangang makipaglaban sa tukso ng mag-isa. Kailangan natin itong layuan. Maraming beses, ang maling pag-ibig ay lumalapit sa atin sa paraang tila hindi masyadong mapanganib. Maaring ito ay isang relasyon na nagsisimula bilang isang inosenteng pagkakaibigan, ngunit unti-unting humahantong sa isang bagay na mali. Maaring ito ay isang tukso na nagpapakita bilang isang magandang oportunidad, ngunit sa kaloob-looban natin, alam nating ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. Si Jose ay hindi nakipagkompromiso, hindi siya nakipaglaro sa tukso, tumakbo siya palayo. At ganito rin dapat ang ating tugon kapag nahaharap tayo sa maling pag-ibig. Huwag mag-atubiling lumayo. Ang kapalit ng katapatan, mga pagsubok at mga pagpapala. Sa kabila ng kanyang katapatan, si Jose ay siniraan ng asawa ni Potifar. Pinaratangan siya nitong nagtangkang pagsamantalahan siya, kaya siya ay ipinabilanggo, Genesis 39:20. Ngunit kahit sa bilangguan, nanatili ang presensya ng Diyos kay Jose at siya ay pinagpala pa rin. Hindi siya pinabayaan ng Diyos at sa kabila ng kanyang mga pagsubok, patuloy siyang ginamit ng Panginoon upang tuparin ang kanyang mas dakilang layunin. Maraming beses sa ating buhay, kapag pinili nating maging tapat sa Diyos at lumayo sa tukso, maaaring magkaroon ito ng tila masasamang resulta sa simula. Maaring mawalan tayo ng isang relasyon, isang trabaho o isang oportunidad. Ngunit tandaan natin ito. Mas mahalaga ang pagsunod sa Diyos kaysa sa anumang bagay na maaaring mawala sa atin. Sa kalaunan, itinaas ng Diyos si Jose mula sa bilangguan at ginawa siyang tagapamahala ng buong Ehipto, pangalawa sa Faraon. Sa pamamagitan ng kanyang katapatan, ginamit siya ng Diyos upang iligtas ang kanyang pamilya at ang buong bayan ng Israel mula sa taggutom. Genesis 41:39-41. Paano tayo inilalayo ng Diyos sa maling pag-ibig? Ang kwento ni Jose ay isang makapangyarihang napaalala na ang Diyos ay laging gumagawa upang ilayo tayo sa mga relasyon at sitwasyon na hindi naaayon sa kanyang plano. Binibigyan niya tayo ng espiritual na kaalaman upang makita kung ang isang relasyon o tukso ay tunay na mula sa kanya o hindi. Tinuturuan niya tayong lumayo sa tukso sa halip na makipaglaban dito gamit lamang ang ating sariling lakas. Ginagamit niya ang ating pagsunod upang dalhin tayo sa kanyang mas magandang plano. Pangwakas na pagninilay. Kapatid, baka ikaw ngayon ay nasa isang sitwasyon kung saan may isang asawa ni Potifar sa iyong buhay, isang tukso, isang maling pag-ibig, isang desisyong maaaring ilayo ka sa Diyos. Huwag mong hayaang mahulog ka sa
Bitag ng maling pag-ibig na puno ng kasinungalingan, panlilinlang at pansamantalang kasiyahan. Katulad ni Jose, piliin mong lumayo. Huwag mong hayaan na ang iyong relasyon sa Diyos ay masira dahil sa isang bagay na hindi tunay. Magtiwala ka na kapag sumunod ka sa Diyos, kahit gaano kahirap ito sa simula, siya ay gagawa ng mas dakilang bagay sa iyong buhay. Ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos at ito ay hindi kailanman magdadala sa iyo sa pagkasira. Ito ay magdadala sa iyo sa kaligtasan, kapayapaan at kagalakan na walang hanggan. Si David at ang tunay na pag-ibig, ang paglalakbay ng isang pusong pinanumbalik. Kapag iniisip natin si Haring David, agad nating naaalala ang lalaking may pusong ayon sa Diyos, ang mandirigmang lumupig ng mga higante, ang hari na nagtagumpay sa maraming laban at ang pinuno na nagiwan ng isang pamanan na tumagos sa maraming henerasyon. Ngunit ang buhay ni David ay hindi lamang puno ng mga tagumpay. Ito rin ay puno ng pagkakamali, pagbagsak at pagsisisi. Sa kanyang kwento, matututuhan natin na kahit tayo ay mahulog sa maling landas, ang Diyos ay makapangyarihang humiwalay sa atin mula sa maling pag-ibig at muling ipanumbalik tayo sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Ang pag-ibig ni David kay Bathsheba, ang maling pag-ibig na nakitil. Isa sa mga pinakakilalang kwento ng buhay ni David ay ang kanyang pagbagsak sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang relasyon kay Bathsheba. Sa 2 Samuel 11, makikita natin ang isang David na sa halip na pangunahan ng kanyang hukbo sa digmaan ay nagpaiwan sa kanyang palasyo. Dito siya naging mahina at natukso sa maling pag-ibig. Sa isang gabi, nakita niya si Bathsheba, asawa ni Urias, na naliligo. Napukaw ng kanyang pita ang kanyang puso at sa kabila ng pagiging may asawa ni Bathsheba, pinatawag niya ito at nakipagrelasyon sa kanya. Hindi lang iyon, ipinapatay pa niya si Urias sa labanan upang maitago ang kanyang kasalanan. 2 Samuel 11:1-27. Ang kwentong ito ay nagbibigay ng isang mahalagang aral. Ang maling pag-ibig ay madalas lumalapit sa atin kapag tayo ay hindi nakaayon sa layunin ng Diyos. Nang si David ay lumayo sa kanyang tungkulin, doon siya naging bukas sa tukso. Ang maling pag-ibig ay palaging mukhang kaakit-akit sa simula, ngunit palaging nagdadala ng panlilinlang, kasalanan at pagkawasak. Sa kabila ng kanyang pagbagsak, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Sa halip, ginamit ng Diyos ang propetang si Nathan upang ilantad ang kanyang kasalanan at bigyan siya ng pagkakataong magsisi. Ang pagtutuwid ni Nathan, ang pag-ibig ng Diyos na tumatawag sa pagsisisi. Isang araw, lumapit si Propeta Nathan kay David at ginamit ang isang talinghaga upang ipakita ang kanyang pagkakamali. Isinalaysay niya ang kwento ng isang mayamang lalaki na inagaw ang natatanging tupa ng isang mahirap na lalaki. Dahil dito, nagalit si David at hinatulan ang mayaman sa kwento. Ngunit sinabi ni Nathan sa kanya, "Ikaw ang lalaking iyon." 2 Samuel 12:7. Ito ay isang malinaw na larawan kung paano tayo inihihiwalay ng Diyos mula sa maling pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang salita. Ipinapakita niya sa atin ang katotohanan at tinatawag niya tayong magsisi. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin sa ating kasalanan. Siya ay isang Diyos na nagmamahal ng sapat upang tayo ay pagsabihan, ituwid at gabayan pabalik sa Kanya. Sa halip na ipagtanggol ang kanyang sarili, buong kababaang loob na inamin ni David ang kanyang kasalanan at nagsisi ng taos-puso. Sa awit 51, isinulat niya ang isa sa pinakamakapangyarihang panalangin ng pagsisisi. Lumikha ka sa akin ng isang dalisay na puso, O Diyos, at baguhin mo ang aking espiritu upang manatili itong tapat. Awit 51:10. Ito ang naging daan sa kanyang pagpapatawad at pagpapanumbalik. Ang tunay na pagsisisi ay nagbubukas ng pinto sa paggaling at ito ang naging simula ng kanyang muling paglalakad kasama ang Diyos. Ang panunumbalik ni David
ang pag-ibig ng Diyos na bumabangon sa atin pagkatapos ng ating pagbagsak. Sa kabila ng kanyang kasalanan, hindi siya itinakwil ng Diyos. Sa halip, patuloy siyang gumawa sa buhay ni David. Ang kanyang maling pagpili ay nagdala ng sakit at mga pagsubok sa kanyang pamilya, kabilang na ang pagkamatay ng kanyang anak kay Bathsheba, 2 Samuel 12:13-18. Ngunit sa kabila nito, ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang pangako kay David. Pinanumbalik niya ang kanyang buhay, at mula kay David at Bathsheba ay isinilang si Solomon, ang hari na magtatayo ng templo ng Panginoon. Ang kwento ni David ay nagpapakita na ang biyaya ng Diyos ay mas malaki kaysa sa ating mga kasalanan. Bagamat may mga kahihinatnan ang ating maling mga desisyon, ang Diyos ay handang bumangon tayo muli at dalhin tayo sa kanyang mabuting plano. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos, kalayaan kay Kristo. Ang kwento ni David at Bathsheba ay hindi lamang isang kwento ng pagkakasala, kundi isang kwento rin ng muling panunumbalik. Ipinapakita nito ang paghihiwalay ng Diyos sa atin mula sa maling pag-ibig at ang pagdadala niya sa atin sa tunay na pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Ang maling pag-ibig ay nakabase sa pansamantalang kasiyahan at makasariling layunin, ngunit ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay nagdadala ng kagalingan, layunin at walang hanggang kapayapaan. Kapag inihiwalay tayo ng Diyos mula sa maling pag-ibig, hindi ito upang ipagkait sa atin ang kasiyahan, kundi upang dalhin tayo sa mas dakilang pag-ibig. Ang pag-ibig na naglilinis, nagpapalaya at nagdadala sa atin sa kaganapan ng kanyang plano. Paano tayo inihihiwalay ng Diyos sa maling pag-ibig? Ginagamit niya ang kanyang salita upang buksan ang ating mga mata. Tulad ng ginawa niya kay David sa pamamagitan ni Nathan, ipinapakita niya sa atin ang ating mga pagkakamali at tinatawag niya na tayong magsisi. Hinahayaan niya tayong maranasan ang bunga ng ating maling desisyon upang matuto tayo. Hindi niya tayo pinahihirapan, kundi tinutulungan niya tayong makita ang mas mainam na plano niya para sa atin. Tinatanggal niya ang mga tao at sitwasyon na hindi makakabuti sa atin. Kapag isinara ng Diyos ang isang pinto, ito ay dahil may mas magandang pintong nakalaan para sa atin. Ibinibigay niya sa atin ang biyaya upang makabangon muli. Kahit gaano kalalim ang ating pagbagsak, palaging may pagkakataon upang bumalik sa Kanya. Pangwakas na pagninilay. Kapatid, marahil ikaw ay nasa isang sitwasyon kung saan parang si David, nahulog sa isang maling relasyon, nadala ng tukso o nalayo sa layunin ng Diyos. Ngunit huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay isang Diyos ng panunumbalik. Siya ay handang patawarin, linisin at dalhin ka pabalik sa kanyang pag-ibig. Kung ikaw ay nasaktan ng maling pag-ibig, tandaan mo ito, hindi natatapos ang iyong kwento sa kabiguan. Tulad ng ginawa niya kay David, kaya kang itayo muli ng Diyos. Ang kanyang tunay na pag-ibig ay hindi nagdadala ng pagsisisi, kundi ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Magtiwala ka sa Kanya. Hayaan mong gabayan Kanya palayo sa maling pag-ibig at dalhin ka sa tamang daan. Ang pag-ibig ng Diyos, ang tanging tunay at walang hanggang pag-ibig na kailanman ay hindi magtataksil sa iyo, at sa Kanya lamang matatagpuan mo ang totoong kaligayahan at kaganapan ng buhay. Abraham, ang pag-ibig na nangangailangan ng pagtalikod para sa isang mas dakilang layunin. Si Abraham ay isa sa pinakadakilang halimbawa ng pananampalataya sa Biblia. Siya ay kinikilala bilang ama ng pananampalataya, isang lalaking lubos na nagtiwala sa Diyos kahit na tila hindi malinaw ang kanyang landas at tila matagal bago matupad ang mga pangako ng Diyos sa kanya. Ngunit ang paglalakbay ni Abraham ay hindi naging madali. Kinailangan niyang matutong bitawan ang maraming bagay na mahalaga sa kanya upang maranasan ang mas mataas na layunin na inihanda ng Diyos para sa kanya. Ang tawag ng Diyos kay Abraham, ang unang pagtalikod. Ang unang malaking pagsubok sa pananampalataya ni Abraham ay dumating
nang siya ay tinawag ng Diyos upang lisanin ang kanyang bayan, ang kanyang pamilya at ang lahat ng kanyang nakasanayan upang pumunta sa isang lugar na hindi pa niya alam. Sa Genesis 12:1-4, sinabi ng Diyos, "Lumabas ka sa iyong lupain, sa iyong mga kamag-anak at sa bahay ng iyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Isipin mo kung gaano kabigat ang hamon na ito." Si Abraham ay inatasang iwan ng lahat ng kanyang alam at ipagkatiwala ang kanyang kinabukasan sa isang hindi pa niya nakikitang pangako. Dito natin makikita kung paano tayo hinihiwalay ng Diyos sa maling pag-ibig. Madalas, tinatawag tayo ng Diyos na lumayo sa mga bagay, sitwasyon at kahit sa mga relasyon na maaring mukhang mabuti at komportable, ngunit sa totoo'y hindi nakalinya sa kanyang mas dakilang plano. Ang bayan ni Abraham, ang kanyang pamilya at ang kanyang dating buhay ay maaaring magbigay sa kanya ng seguridad, ngunit hindi nito siya madadala sa tadhana na inihanda ng Diyos para sa kanya. Kapag tinawag tayo ng Diyos, madalas may kasamang pagsubok ng pagbitaw. Hindi dahil nais ng Diyos na tayo'y mawalan, kundi dahil nais niyang palitan ito ng isang bagay na higit na mabuti, ang maling pag-ibig kay Hagar, ang pagtangkang tuparin ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng sariling paraan. Sa kabila ng kanyang pananampalataya, si Abraham ay hindi perpekto. Dumating ang panahon na siya at si Sarah ay naging padalos-dalos sa paghihintay sa pangako ng Diyos. Sa Genesis 16, iminungkahi ni Sarah na kunin ni Abraham si Hagar, ang kanyang alipin, upang magkaanak sapagkat matanda na siya at hindi na maaring magdalang tao. Sa halip na maghintay sa tamang panahon ng Diyos, pumayag si Abraham sa planong ito. Dito natin nakikita kung paano minsan sinusubukan nating tulungan ang Diyos sa katuparan ng kanyang pangako. Ngunit sa halip na magdulot ng kasiyahan, nagbunga ito ng tensyon, sakit at kaguluhan sa kanilang pamilya. Si Ismael, ang anak ni Hagar, ay minahal ni Abraham ngunit hindi siya ang anak ng pangako. Ang pangako ng Diyos ay kay Isaac, ang anak na ipanganganak ni Sarah sa tamang panahon. Ang pagkakamali ni Abraham dito ay isang paalala na kapag sinusubukan nating likhain ang ating sariling bersyon ng plano ng Diyos, lumalayo tayo sa kanyang tunay na kalooban. Ang maling pag-ibig ay madalas dumarating sa anyo ng mga desisyon na akala natin ay tama. Ngunit sa katotohanan ay bunga ng ating kawalan ng pagtitiwala sa Diyos. Ngunit kahit sa ating pagkakamali, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Kahit na pinili ni Abraham ang isang maling paraan, ang Diyos ay hindi sumuko sa kanya. Ginabayan pa rin siya pabalik sa tamang daan. Ang tawag na isakripisyo, si Isaac, ang pinakamalaking pagsubok ng tunay na pag-ibig. Ang pinakamabigat na pagsubok sa buhay ni Abraham ay dumating nang hinihingi ng Diyos sa kanya ang kanyang pinakamamahal na anak, si Isaac. Sa Genesis 22:2, sinabi ng Diyos, "Dalhin mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac na iyong iniibig at pumaroon ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog sa isa sa mga bundok na ituturo ko sa iyo." Si Isaac ay hindi lamang isang anak, siya ang katuparan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit ngayon, sinusubok ng Diyos kung mahal ba ni Abraham ang pangako higit sa Diyos mismo. Nang sumunod si Abraham at halos isakripisyo na si Isaac, pinatigil siya ng anghel ng Panginoon at sinabing, "Ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak." Genesis 22:12. Dito makikita natin ang pinakamataas na antas ng pananampalataya, ang pagiging handang bitawan ng lahat para sa Diyos, sapagkat nagtitiwala tayo na anuman ang ipagkait niya, may mas mainam siyang ipapalit. Paano tayo tinatawag ng Diyos na bitawan ang maling pag-ibig? Ang kwento ni Abraham ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang prinsipyo. Ang Diyos ay humihiling ng ating lubos na pagtitiwala. Tayo ay madalas kinakailangang bumitaw
sa mga bagay na mahalaga sa atin upang matanggap ang mas dakilang plano ng Diyos. Ang maling pag-ibig ay maaaring dumating sa anyo ng mga desisyon na bunga ng ating takot at hindi pagtitiwala sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay nangangailangan ng pagsunod kahit na mahirap ito. Marahil tinatawag ka rin ng Diyos ngayon na bumitaw sa isang bagay o isang relasyon na hindi nakalinya sa kanyang kalooban. Maaari itong isang trabaho, isang plano o isang relasyon na mukhang maganda ngunit hindi ka inilalapit sa Diyos. Kapag tayo ay bumibitaw sa maling pag-ibig, hindi nangangahulugan na tayo'y nawawalan. Sa halip, ito ay isang pagtanggap ng mas mabuti, mas dalisay at mas dakilang pag-ibig mula sa Diyos. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos, isang pag-ibig na nagpapalaya. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi pumipigil sa atin. Ito ay nagpapalaya. Hindi tayo tinawag ng Diyos upang manatili sa maling relasyon na sumisira sa ating pananampalataya. Hindi tayo tinawag upang gumawa ng sariling paraan upang matupad ang plano ng Diyos. Hindi tayo tinawag upang kumapit sa mga bagay na may hangganan. Sa halip, tinatawag tayo ng Diyos na bumitaw sa lahat ng bagay na humahadlang sa ating paglalakad kasama siya. Kapag bumitaw tayo sa maling pag-ibig, nabubuksan natin ang ating mga kamay upang tanggapin ang tunay at dakilang pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na nagdadala ng kapayapaan, layunin at walang hanggang kasiguruhan. Pangwakas na pagninilay. Kapatid, may tinatawag ba ang Diyos sa iyong buhay na kailangan mong bitiwan? Marahil ito ay isang relasyon, isang pangarap o isang bagay na akala mo ay makabubuti sa iyo. Ngunit tandaan, ang lahat ng bagay na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos ay hindi magdadala ng tunay na kasiyahan. Sumunod tayo sa Diyos ng may buong puso, sapagkat kapag tayo ay bumitaw sa maling pag-ibig, natatanggap natin ang pinakamainam na pag-ibig na inilaan niya para sa atin. Ang kanyang walang hanggang pag-ibig na kailanman ay hindi magtataksil sa atin. Ang pagpapalaya sa tunay na pag-ibig, ang tawag ng Diyos sa kanyang layunin. Ang ating pag-aaral tungkol sa kung paano tayo inilalayo ng Diyos sa maling pag-ibig ay umaabot sa isang napakahalagang punto. Ang paglayo sa huwad na pag-ibig ay hindi isang kawalan, kundi isang pagpapalaya. Ang totoo ay madalas tayong nakakadena sa mundo dahil sa mga maling pag-ibig, mga bagay o relasyon na hindi kayang magbigay sa atin ng tunay na kapayapaan, tamang direksyon at kagalakan na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Ngunit ang tunay na kalayaan ay mararanasan lamang kapag niyakap natin ang pag-ibig ng Diyos at isinuko natin ang ating sarili sa kanyang tawag. Ang nais ng Diyos para sa atin ay isang pag-ibig na magbibigay lakas, magpapatibay at magdadala sa atin sa isang mas mataas na layunin. Tinatawag niya tayong maranasan ng pag-ibig na higit sa pansamantalang emosyon, isang pag-ibig na hindi nagbabago kahit sa gitna ng pagsubok. At sa paglayo natin sa maling pag-ibig, inilalapit niya tayo sa ganap na pag-ibig na nagpapalaya at bumabago sa atin. Tingnan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa kung paano ang pag-ibig ng Diyos ay naglalaya at gumagabay sa atin. Ang kwento ni Moises at ng kanyang pagtawag upang pangunahan ng Israel patungo sa lupang pangako. Moises, iniwan ang buhay ng karangyaan para sa mas dakilang layunin. Ang buhay ni Moises ay isa sa pinakamalalakas na patotoo kung paano tayo tinatawag ng Diyos na lumayo sa ating mga comfort zone upang maisakatuparan ang kanyang plano. Si Moises ay lumaki sa palasyo ng Paraon. Pinalaki bilang isang prinsipe ng Ehipto na papalibutan ng kayamanan, kapangyarihan at seguridad. Sa mata ng mundo, mayroon siyang lahat ng bagay na maaaring hangarin ng isang tao: katanyagan, kasaganahan at isang tiyak na hinaharap sa mataas na antas ng lipunan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang mas mataas na tawag ang Diyos para kay Moises.
Sa Gawa 7:23-25, sinasabi na nang matuklasan ni Moises ang paghihirap ng kanyang mga kababayang Israelita, naramdaman niyang dapat niya silang palayain. Akala niya ay tinawag na siya ng Diyos para sa gawaing ito sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas, kaya't sinubukan niyang gumawa ng paraan gamit ang sarili niyang kakayahan. Pinatay niya ang isang Ehipsyo na umaapi sa isang Israelita, ngunit hindi iyon ang plano ng Diyos. Dahil sa kanyang pagkilos nang wala sa tamang oras at pamamaraan, nabigo si Moises at napilitang tumakas sa disyerto. Doon, ginamit ng Diyos ang kanyang panahon sa disyerto upang linisin at ihanda siya para sa mas dakilang tawag, ang disyerto ng Moises, isang proseso ng paghuhubog at pagpapakumbaba. Upang maisakatuparan ang tunay na layunin ng Diyos, kinailangang alisin ni Moises ang lahat ng bagay na dati niyang nakasanayan. Ang paglayo sa kanya sa maling pag-ibig ng yaman, kapangyarihan at komportabling buhay sa Ehipto ay isang proseso ng paglilinis upang matutunan niyang umasa lamang sa Diyos. Sa disyerto, si Moises ay hindi na isang prinsipe. Siya ay isang hamak na pastol lamang. Subalit dito, ipinakita ng Diyos na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakasalalay sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang pagsunod sa Diyos. Ganito rin tayo inihahanda ng Diyos. Minsan, kailangan niya tayong ilayo sa ating sariling mga plano, sa ating maling pag-ibig sa mundo, at sa ating maling pananaw sa buhay upang linisin at ihanda tayo para sa mas malawak na misyon. Ang mga bagay na akala natin ay nagpapasaya sa atin, mga maling relasyon, makamundong ambisyon o hindi makadiyos na mga plano, ay maaaring maging mga hadlang sa tunay na pag-ibig at layunin ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit kailangang alisin ng Diyos ang mga ito sa ating buhay. Ang pagtawag ng Diyos, isang panibagong misyon. Matapos ang maraming taon sa disyerto, muling lumapit ang Diyos kay Moises. Ngayon, hindi na bilang isang prinsipe, kundi bilang isang mapagpakumbabang lingkod ng Diyos. Sa pamamagitan ng nag-aalab na puno ng kahoy, tinawag siya ng Diyos, "Moises, Moises, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob." Exodo 3:12-6. Ipinahayag ng Diyos na siya ang hinirang upang iligtas ang Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit ngayong alam na ni Moises ang kanyang kahinaan, hindi na siya umasa sa sarili niyang kakayahan. Sa halip, siya ay umasa sa Diyos. Ganito rin tayo inihahanda ng Diyos. Sa sandaling matutunan nating isuko ang lahat sa Kanya, doon lamang natin mararanasan ang tunay na kalayaan. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos, ang tawag sa mas mataas na layunin. Sa pamamagitan ng kanyang paglalakbay, natutunan ni Moises na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatagpuan sa kayamanan, kapangyarihan o tagumpay sa mundo. Sa halip, ang tunay na pag-ibig ay matatagpuan sa pagsunod sa Diyos at pagtupad sa kanyang layunin. Ang maling pag-ibig, ang pagmamahal sa pansamantalang bagay, sa kasikatan o sa maling relasyon, ay nagiging hadlang sa ating dakilang misyon sa Panginoon. Ngunit kapag natutunan nating talikuran ang mga ito, mararanasan natin ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa pagsunod sa Kanya. Tulad ng Moises, tinatawag tayo ng Diyos upang iwanan ang lahat ng bagay na pumipigil sa atin sa pagtanggap ng Kanyang tunay na pag-ibig, ang tunay na kalayaan, ang buhay na itinalaga sa Diyos. Sa Juan 15:13, sinabi ni Jesus, "Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong ibinibigay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan." Ito ang tunay na pag-ibig ng Diyos, isang pag-ibig na hindi makasarili, hindi pansamantala at hindi lumilipas. Kapag inilalayo tayo ng Diyos sa maling pag-ibig, hindi ito upang ipagkait sa atin ang kasiyahan, kundi upang bigyan tayo ng tunay na kagalakan. Kapag tinatawag tayo ng Diyos na bumitaw, ito ay hindi upang mawalan tayo,
kundi upang magkaroon tayo ng mas mahalagang bagay. Kapag pinalalaya tayo ng Diyos, ito ay hindi upang iwanan tayo, kundi upang mas mapalapit tayo sa Kanya. Ang panawagan sa pagpapalaya. Kapatid, tinatawag ka rin ba ng Diyos na lumaya mula sa maling pag-ibig? Siguro, may isang bagay sa iyong buhay na matagal mo nang pinanghahawakan, isang relasyon, isang pangarap, o isang ambisyon na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon, maaaring tinuturuan ka ng Diyos na bumitaw, magtiwala at magpatuloy sa Kanyang tamang landas. Tandaan mo ito, ang pagpapalaya ng Diyos ay laging may kasamang mas dakilang layunin. Kapag iniwan natin ang maling pag-ibig, matatanggap natin ang tunay na pag-ibig na inihanda niya para sa atin. Isang pag-ibig na walang hanggan, isang pag-ibig na nagpapalaya, at isang pag-ibig na magdadala sa atin sa mas dakilang layunin ng Diyos. Ang pag-ibig na nagpapalaya, ang landas patungo sa tunay na pakikipag-isa sa Diyos. Habang tayo ay papalapit sa pagtatapos ng pag-aaral na ito, mahalagang maunawaan na ang paglayo sa maling pag-ibig ay hindi lamang simpleng pagtalikod, kundi isang imbitasyon tungo sa isang mas malalim at makapangyarihang karanasan. Ang ating paglalakbay ng pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paglayo, kundi higit sa lahat, tungkol sa ating paglapit sa Diyos. Ito ay isang tawag upang maranasan ang isang pag-ibig na hindi pansamantala, hindi makasarili at hindi nakasalalay sa pansariling interes, kundi isang walang hanggang pag-ibig na bumabago ng ating buhay. Napakadaling mahulog sa patibong ng maling pag-ibig sa mga panandaliang ilusyon na iniaalok ng mundo. Ang mga ito ay tila nagbibigay ng kasiyahan at seguridad, ngunit kalaunan na pagtatanto nating hindi nila kayang punan ang ating puso ng tunay na kapayapaan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lumilipas, hindi nabibigo at hindi tayo iniiwan. Kaya kapag inihihiwalay tayo ng Diyos sa maling pag-ibig, tinatawag niya tayong lumapit sa isang relasyon na totoo at walang hanggan, ang pag-ibig ng Diyos na bumabago. Ang pag-ibig ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin tayo. Kapag ibinukas natin ang ating puso sa Kanya at hinayaan siyang punuin tayo ng Kanyang presensya, ang ating buhay ay nagbabago mula sa loob. Ito ay hindi isang biglaang pagbabago, kundi isang proseso ng pang-araw-araw na pagsuko. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng paglayo mula sa maling pag-ibig at paglapit sa tunay na pag-ibig na tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. Sa 2 Corinto 5:17, sinabi ni Apostol Pablo, "Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Masdan ninyo, ang lahat ay naging bago." Ang talatang ito ay hindi lamang tumutukoy sa panlabas na pagbabago ng ating kilos, kundi sa isang malalim at espiritual na pagbabago sa ating puso. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay pumapasok sa ating puso, bumabago sa ating emosyon, at nililinis ang ating mga hangarin at motibasyon. Ang Kanyang pag-ibig ay hindi lamang isang kapalit ng dating pag-ibig, kundi isang ganap na panibagong direksyon sa ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano magmahal ng tunay, hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa iba. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa takot. Maraming beses, ang maling pag-ibig ay nagiging kadena ng takot sa ating buhay. Takot na maiwan, takot na mawalan, takot na hindi sapat. Dahil dito, tayo ay kumakapit sa mga bagay na nagbibigay ng panandaliang seguridad. Ngunit sa San Juan Patron de Seicho, matatagpuan natin ang napakapangyarihang katotohanan. Walang takot sa pag-ibig, sa halip ang ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Ang takot ay nagmumula sa kawalan ng katiyakan, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay matibay at hindi nagbabago. Ang tunay na pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng katiyakan na hindi tayo kailanman mawawalan.
sapagkat nasa Kanya ang lahat ng ating kailangan. Kapag inihiwalay tayo ng Diyos sa maling pag-ibig, pinalalaya niya tayo mula sa pangamba, sa hinaharap at sa kawalan ng tiwala sa Kanyang plano. Hindi natin kailangang matakot na mawalan sapagkat sa Diyos, hindi tayo kailanman magkukulang. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin kung paano tunay na magmahal. Isa sa mga pinakamakapangyarihang aspeto ng pag-ibig ng Diyos ay ang kakayahang baguhin tayo upang tunay nating mahalin ang iba. Sa Mateo 22:37-39, itinuro ni Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. At ang pangalawa ay katulad nito. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Kapag tayo ay lumalayo sa maling pag-ibig, natututuhan nating ang layunin natin ay hindi upang mahalin lamang, kundi upang magmahal. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbabago sa ating pananaw, mula sa pagnanais na matanggap patungo sa pagnanais na magbigay. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin na maging mapagpatawad, mahabagin at mapagmalasakit sa iba. Ang tunay na layunin ng buhay ay hindi ang matanggap ang pag-ibig ng tao, kundi ang ipakita sa iba ang pag-ibig ng Diyos. Ang ating misyon ay hindi lamang upang humanap ng pag-ibig, kundi upang maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin na maghintay ng may pag-asa. Kapag tayo ay lumalayo sa maling pag-ibig, madalas tayong tinuturuan ng Diyos kung paano maghintay sa tamang panahon. Sa Roma 8:28, sinabi ni Pablo, "Alam natin na sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya." Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, hindi natin kailangang magmadali o magpilit ng isang bagay na wala sa Kanyang plano. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagtuturo sa atin na hintayin ang tamang tao, tamang pagkakataon at tamang layunin. Sa halip na mabuhay sa kawalang pag-asa, nabubuhay tayo na may kasiguruhan na ang Diyos ay may pinakamainam na plano para sa atin. Kapag tayo ay naghintay sa Diyos, binibigyan niya tayo ng kapayapaan na hindi nakabatay sa ating sitwasyon, kundi sa Kanyang pangako, ang walang kapantay na kapayapaan ng Diyos, ang bunga ng tunay na pag-ibig. Ang pinakamalaking biyaya na matatanggap natin sa paglayo mula sa maling pag-ibig at paglapit sa Diyos ay kapayapaan. Hindi ang panandaliang kapayapaan, kundi isang walang hanggang kapayapaan sa ating puso. Sa Filipos 4:6-7, itinuro ni Pablo, "Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay ipahayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pangunawa ay mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus." Ang kapayapaan ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating emosyon o sitwasyon. Kapag tayo ay lumalapit sa Kanyang pag-ibig, nawawala ang ating mga pangamba at natututo tayong magtiwala ng lubusan. Ito ang tunay na pagpapalaya, ang mabuhay na may kapayapaan sa kabila ng anumang pagsubok. Ang tunay na layunin, mabuhay sa pag-ibig ng Diyos. Sa ating paglalakbay, natututuhan natin na ang paglayo sa maling pag-ibig ay isang hakbang palapit sa tunay na layunin ng Diyos para sa atin. Kapatid, tinatawag ka ng Diyos sa isang mas mataas na uri ng pag-ibig. Isang pag-ibig na nagpapalaya, isang pag-ibig na nagbibigay katiyakan, isang pag-ibig na hindi kailanman nabibigo. Naway araw-araw tayong lumapit sa tunay na pag-ibig ng Diyos at tuluyang lumaya mula sa lahat ng maling pag-ibig na pumipigil sa atin upang maranasan ang buhay na ganap at totoo. Ang landas ng tunay na kalayaan at pag-ibig. Narating na natin ang dulo ng paglalakbay na ito. At anong makapangyarihang paglalakbay ang ating tinahak? Sa mga nakaraang bahagi, lumalim tayo sa isang pag-aaral tungkol sa kung paano tayo inilalayo ng Diyos
sa maling pag-ibig upang dalhin tayo sa kanyang perpekto at walang hanggang pag-ibig. At ano ang ating natutunan? Ang paglayo mula sa maling pag-ibig ay hindi lamang isang sakripisyo, kundi isang paanyaya sa isang mas mataas na layunin. Ito ay isang pag-ibig na nagpapalaya, nagpapadalisay, nagpapalakas, at humahantong sa ating tunay na tadhana. Ito ay isang pag-ibig na hindi nabibigo, hindi lumilipas, kundi lalo pang nagpapalalim sa ating pakikipag-isa sa Diyos. Ikaw na nanood ng video na ito ay nakagawa ng isang mahalagang hakbang ngayon. Sa isang mundong puno ng tukso at maling pangako, hindi madaling piliin ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ngunit pinili mong manatili hanggang sa huli at iyan ay isang patunay na nais mong mabuhay sa katotohanan ng Diyos. Dahil dito, nais kitang batiin mula sa kaibuturan ng aking puso. Nasa tamang landas ka at natutuwa ang Diyos sa bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa Kanya. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob mo. Kapag pinag-uusapan natin ang paglayo sa maling pag-ibig, madalas nating iniisip ang mga panlabas na bagay, mga taong dapat nating iwan, mga sitwasyong kailangang talikuran, ngunit ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa ating puso. Sa Juan 8:32, sinabi ni Jesus, "At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Hindi ito tungkol sa ating sariling lakas o kakayahan. Hindi ito tungkol sa kung anong kaya nating gawin. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa katotohanan ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapalaya sa atin mula sa takot, insekuridad at pagiging makasarili. Ito ang kalayaang hindi na kailangang magtago sa likod ng mga pekeng anyo ng pag-ibig. Kapag tayo ay nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay namumuhay sa katotohanan. At kapag tayo ay namumuhay sa katotohanan, tayo ay ganap na malaya ang pag-ibig ng Diyos at ang kaganapan ng buhay. Marahil iniisip mo ngayon, paano ko mararanasan ang pag-ibig na ito ng mas malalim? Paano ko maisasabuhay ang kalayaang ito araw-araw? Ang sagot, manatiling malapit sa Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi malayo o mahirap maabot. Araw-araw, maaari nating maranasan ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ito ay sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng Kanyang salita, at pagsunod sa Kanyang gabay. Sa 1 Juan 4:10, mababasa natin, tayo'y umiibig sapagkat Siya ang unang umibig sa atin. Anong pag-ibig ng Diyos ay hindi natin kailangang paghirapan o patunayan. Ito ay ipinagkaloob na sa atin kapag tayo ay lumalakad sa pag-ibig ng Diyos. Ang ating pananaw ay nagbabago. Hindi na tayo namumuhay ayon sa ating pansariling hangarin, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Sa halip na isang makasariling pag-ibig, natututo tayong magmahal ng may tunay na malasakit at malasakit, ang pag-ibig ng Diyos at ang landas ng kabanalan. Kapag tayo ay mas lumalapit sa Diyos, unti-unti nating napagtatanto na nais niyang baguhin tayo. Ang proseso ng kabanalan o ang pagiging katulad ni Kristo ay isang panghabambuhay na paglalakbay. Ito ay hindi biglaan, kundi isang araw-araw na pagsuko sa Diyos. Ito ay tungkol sa pag-aalis ng mga dating gawi at pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, pagmamahal at paglilingkod sa iba. Sa Filipos 3:14, sinabi ni Apostol Pablo, "Nagpapatuloy ako patungo sa hangganan para sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos kay Kristo Jesus." Ang kabanalan ay isang paglalakbay na may gantimpala, isang buhay na may kapayapaan, layunin at kagalakan sa Diyos. Ang hamon ng pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon, nais kitang hamunin, hindi sapat na malaman lamang ang tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Dapat natin itong isabuhay araw-araw. Dapat nating piliing lumayo sa maling pag-ibig at lumapit sa tunay na pag-ibig ng Diyos. Sa Juan 2:16, sinabi, "Tayo'y nakikilala at sumasampalataya sa pag-ibig
na nasa atin ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, at ang nananatili sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos, at ang Diyos ay nasa Kanya. Ang hamon ay manatili sa pag-ibig na ito. Ipamuhay ito, ipakita ito, at ipalaganap ito sa iba. Marahil pagod ka na, dumadaan sa pagsubok, o nag-aalinlangan kung sulit pa bang ipagpatuloy ang laban. Ngunit nais kitang palakasin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kailanman nabibigo. Sa gitna ng sakit, siya ay naroon. Sa gitna ng unos, siya ay kasama mo. Ang kahalagahan ng pagtutulungan at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Ngayon, nais kitang hikayatin na huwag itago ang iyong natutunan. Ibahagi ito sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, at sa mga nangangailangan ng katotohanan ito. Ang salita ng Diyos ay dapat ipahayag upang higit pang marami ang maligtas at mapalaya. Gusto rin kitang anyayahan na sumali sa ating komunidad sa pamamagitan ng pagsusubscribe sa channel na ito. Kapag nag-subscribe ka, isa itong hakbang patungo sa patuloy na paglago sa iyong pananampalataya. Maaari mong patuloy na matanggap ang mga aral na tutulong sa iyong espiritual na paglalakbay. At bago tayo matapos, nais kong hikayatin kang magkomento sa ibaba ng isang bagay na natutunan mo ngayon. Isang pangako, isang dasal, isang pananalig sa Diyos. Ang iyong pagsulat nito ay hindi lamang pagpapalakas ng iyong pananampalataya, kundi isang hakbang patungo sa isang bagong buhay kay Kristo. Bago ka umalis, nais kitang anyayahan sa ilang sandali ng katahimikan. Ilapit mo ang iyong puso sa Diyos. Ipagpasalamat mo ang Kanyang pag-ibig. Hayaang ang banal na Espiritu ay patuloy na mangusap sa iyo. Huwag mong madaliin ang sandaling ito. Ipaubaya mo sa Diyos ang lahat ng iyong pinagdaraanan. Ipahintulot mong baguhin Kanya mula sa loob. Ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay ngayon. Huwag kang bibitiw. Dahil sa Diyos, ang tunay na kalayaan ay natagpuan mo na, at sa Kanyang pag-ibig, nariyan ang tunay na buhay. Pagpalain ka ng Diyos ng sagana, at naway ang Kanyang kapayapaan ay sumaiyo ngayon at magpakailanman. Amen.